magandang hapon sa ating lahat. Tayo po sila magsisimula na sa loob po ng isang oras ay atin pong pupurihin muna ang ating Panginoon sa pamamagitan ng mga papuring awit. At welcome din natin yung mga nanonood sa YouTube channel, Luzon, Visayas at Mindanao. Maging sa ibang bansa ay meron din nanonood sa ating mga YouTube sa ganito po gawain. Okay, go, bago tayo manalangin, tayo muna umawit sa Panginoon. Purihin po natin muna Diyos. Sa aking paglakad na may banal na pagkatago, puso ko'y linisin, O Diyos. Minsan pa, puso ko'y linisin, O Diyos. Buhay ko'y baguhin, O sa aking paglakad na may banal na pagkatago, puso ko'y linisin, O Diyos. Ang dalangin ko'y nasa puso ko'y at sa bawat araw pupurihin ko ikaw, puso ko'y linisin, O Diyos. Ang dalangin ko, ang dalangin ko'y nasa puso ko'y at sa bawat araw pupurihin ko ikaw, puso ko'y linisin, O Diyos. Puso ko'y linisin, O Diyos. Puso ko'y linisin, O Diyos. Yan ba si Brother Ramon sa ating kanilang kanilang? Mga Diyos, salamat. Muli narito kami. Tingnan mo ang aming sarili upang muli aral ng mga salita. Ay nagsabi, Panginoon, huwag kami magnasa ng pagkain ng pagkasira. Tulad ng pagpapakain mo ng nanlupa. Hindi pinamukha mo sa kanila. Kung magnasa sila ng pagkain na walang pagkasira. Yun nga po, Panginoon, walang iba kundi ang iyong salita. Ito ang pagkain ng aming kaluluwa na yung binuhay dahil sa iyong awa. Narito kami, Panginoon, buksan mo ang aming puso, ang aming isipan, bigyan mo kami ng karunungan. Nang yung mga salita ay aming magnawaan. Ang iyong mga salita, ito ay aming panghawakan, Panginoon, bilang sandata na nakaukit sa aming puso na anumang mga kaaway na nagbabanta sa amin. Ang iyong mga salita, Panginoon, ang aming sandata, ang pamadaig namin, ang lahat ng mga bagay na nagpapahina sa amin. At ang iyong salita, Panginoon, ay napakalalim sa aming pananampalataya. Napakabuti mo, Panginoon. Bihira ang mga tao na tumutugon sa iyong mga salita. Dahil ang tao ay nakatuon ang kanilang isipan sa sanlibutan. Subalit kami na naririto, hindi ito aksidente na kataon lamang, kundi ito ay paraan kayo nagsabi, saan yung dalawa at yung kapitol,
sa iyong pangalan, naroon kayo sa aming kung paano niyo po nilalang ang aming sarili, kung kaya just sa opisina ng aming purong barangay na si Lenita Reyes. Samahan mo po kami, Panginoon. Samahan mo kami na maunawaan namin ang iyong mga salita. Hanggat sa pag-uwi namin sa aming tahanan, may bahagi namin ito sa aming mga mahal sa buhay. Buong sambahayan namin. Turuan mo ang bawat puso namin. Salamat sa isang linggo na aming nilakbay na ito'y matagumpay na sinamahan mo po kami. At sa isang linggo na aming pagtatagpumuli, patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan. Sa aming mga nasabi na isip na tuwa, at kung hindi ka nagugod, magkarapang mo sa halip. Hindi po pala namin kayo pinangunahan, hindi namin kayo nagpusan na turuan mo ang aming puso. Kami maging kalugod mo sa harapan mo. Masunod namin ng utos sa kalikuban kung paano sinunod ng iyong mga lingkod, ng iyong mga lagad, ng iyong mga salita. Ganun dito ang aming minanasa, aming Diyos. Maraming salamat po, maging ang aming tagapagsalita. Ang mga oras na ito, ituro sa kanya mga katotohanan, ito din ang mga kasinungalingan, dahil kayo po ang aming natuturo. Kayo ang tunay na hindi nagbabago niyo. Kayo ang Diyos na nagbigay sa amin ng lakas, tulong, Diyos na nagbigay sa amin ng katagagan sa aming pananaw. Maraming salamat po, Panginoon, maging sa kapatid. Marinig nila yung mga salita na kung meron sila hindi makuha, pwede sila magtanong Panginoon upang kanila ito makuha. Maraming salamat po. Purihin po kayo. Ito po aming panalangin sa pangalan ng Jesus. Great. Patuloy pa natin yung purihin ng Diyos sa pamamagitan ng mga papuring awit. Nakilain po natin siya. Sa bawat araw, biyaya mo ay laging nararanasan. Walang oras na kami iyong iniwan. Bawat sandali, ikaw ay nariyan.
iyo naman. Anong pagsusulat ang magdaan? Di matitinag, di mabubuhay. Pagkat ikaw ang Diyos, kailan pa man mananatili sa'yo naman. Mananatili sa'yo naman. Sa puso ko, nais kong awitin ka. Buhaw kong kaluluwa'y sipahin ka. Nais kong maranasan ang kabanalan ng iyong presensya. Nais kong sa'yo ay sumamba. Sa puso ko, nais kong awitin ka. Buhaw kong kaluluwa'y sipahin ka. Nais kong maranasan ang kabanalan ng iyong presensya. Nais kong sa'yo ay sumamba. Hanap ka ng uhaw na puso ko. Hanap ka ng higang na buhay ko. Nais ko sa araw-araw ay maranasan mo ang presensya mo, ang kabanalan mo, ang siyang laging hanapan ako. Hanap ka ng uhaw na puso ko. Hanap ka ng higang na buhay ko. Nais ko sa araw-araw ay maranasan mo ang presensya mo, ang kabanalan mo, ang siyang laging hanap-hanap ko. Ang presensya mo, ang kabanalan mo, ang siyang laging hanap-hanap ko. Purihin ka, Panginoon, sa Hospital Diyos. Dinadakila ka namin. Inawitan ka namin, O God, ng mga papuring awit, O Diyos. Sapagat ang langit mo ay para lamang sa iyo, Panginoon. Dalangin din namin, O God, ang aming chairman sa kanya po pag-ibang bansa, Lord. Sa kanya po paglalakbay, saan mo siya pumupunta, Panginoon. Salamat ay patuloy mo siyang iniingatan at ginagabayan. At patuloy niya na maramdaman ang iyong presensya, Panginoon, at ang iyong pag-iingat at siyang libo-libo ang bilang siyang patuloy na gagabay sa kanya, Panginoon, hanggang sa kanyang pagbabalik sa bansang ito, O Diyos. Namadalain po, God, kung paano mo siya iningatan sa kanyang pagtungo sa lugar nito, Lord. Ay ganun, O Diyos, sa kanyang muling pagbabalik ay nandun pa rin ang iyong protection at pag-iingat sa kanya. Hindi lamang sa kanya, Panginoon, maging yung makakasama niya sa kanya po mga sasakyan, Panginoon, ay patuloy mo silang iingatan at gagabayan. Yung isa man sa kanila, Ama, ay walang mapapahamak sapagkat ikaw ang nakakalam ng aming buhay at ikaw din ang iingat sa amin. Kaya Lord, samahan niyo po kami sa loob ng isang oras po ito, Lord God. Ikaw ang aming tataas, maging yung mga salita na aming mapapakinggan, na ito po ay maging pagpapala sa bawat sa amin na narito. Purihin ka, kapilahin ka, ng basa sa amin narito, God, sa pangalan ng Ama, ng Anak at yung Banal Espiritu Santo, sa pangalan ni Jesus, sa lahat ng sabi ng Amen. Yan. So, purihin ang Panginoon sa gabi nito, no? So, yung mga papuring awit na ating pong inaawit, yun po ay inaalay natin para sa Diyos. Kasi yun lang ang tanging paraan para mapapurihan po natin
at mapaglingkuran po natin ang Diyos. Sapagkat dalawa po ang awitin dito sa mundo, awitin para sa sanlibutan o kay Satanas o awitin din para po sa Diyos. No? So ang awitin para sa Diyos, yung mga inaawit po natin na para siya ay ating luwalhatiin, dadakilain natin siya at sasambahin po natin. No? So sa gabing ito ay bago po tayo dumako sa salita ng Panginoon ay tayo muna ay magpasalamat sa Panginoon sa mga biyaya at pagpapala ng Diyos sa ating buhay. Kung man ay pagsubok o hindi ay dapat po natin pasalamatan ng Panginoon. Kay Nanay Inday ba, gusto mo magpasalamat sa Panginoon? Ay, nagpapasalamat ako sa ating Panginoon sa pag-ingat sa aming pamilya, sa pag-iingat, sa karunungan, sa kalakasan, na pinagkakita sa amin. Tuloy ko siyang pagiging kasalamatan sa pag-provide sa lahat ng aming pamilya. Nalayo kami sa araw-araw. Hawaii na nabay siya. Hindi mo pasasalamat tayo sa para sa kanya. Lord, salamat sa pag-provide sa amin, sa pamilya ko, sa ako ko, sa pagkakulang ko. Salamat. Yan, no? So, po ng Diyos, kay Nanay Inday, kay Sis, bakit mo pasalamat sa Panginoon? Pasalamat ako kay Lord sa kaligtasan, sa buhay, sa kalakasan, sa bawat umaga na pinibigyan niya kami ng buhay, gabay, sa pinansyal namin pangangailangan mag-iina. Siya ang gumagabay. Salamat sa kanya. Kanya lang papunin na rin pasasalamat sa bawat araw. Amen, no? So, yun po ang Panginoon, no? So, yun lang po ang tanging magagawa natin sa Diyos, yung magpasalamat, no? Sa mga biyaya at pagpapala. Sapagkat wala po tayong maibibigay sa Panginoon. Sapagkat lahat ng mga bagay nandito sa mundo, ang Diyos po ang may-ari yan. So, ang tanging maibibigay lang natin sa Panginoon, yung pasasalamat sa mga biyaya at pagpapala na ipinagkakaloob po sa atin ng Diyos. Kaya sabi ng Biblia, lagi kayong magpasalamat sa Diyos, no? Pagsubok man to o pagpapala ay dapat po natin pasalamatan natin sa Panginoon. Kaya purihin po ang Panginoon. Baka, brother mo, gusto mo pasalamat sa Panginoon? Sa anak ko ba, Diyos naman talaga, siya ang nasusunod. Kung anong gusto niya, mangyayari. Pag hindi niya sinunod at hindi niya ginusto, hindi mangyayari. Yung halimbawa na lang, pasasalamat ko. Yung anak ko kasi may pagkakamali, ang bunso ko. Sabi niya, bago ako umalis, papuntang Japan, pumunta ka sa bahay, iiwanan kita ng pang-budget mo at saka bigas. Ikaw, salamat. Sa prayer ko, sabi ko, napakabuti mo, Panginoon, pinapunta ako ng anak ko. Hindi, punta ako. Naku po, walang tao yung bahay nila sa tao. Naghintay ulit ako sa bahay. Kaya nga nakarang Lunes, di ako nakadalo. Hintay ko siya eh. Wala, hanggang magdamag na. So, ang prayer ko, sabi ko, Lord, kahit man wala ibigay sa akin ng anak ko, hindi man totoo sinabi niya. Dadangin ko po na ang kalooban mo pa rin masunod kung paano siya nakarating noong una, paglalakbay niya. Nawa o Diyos, samahan niya muli siya para magamit niya ito sa kanyang pamilya, nangungupahan siya. Okay lang po sa akin, wala. Di kinabukasan, pinuntahan ko si Balain. So, ko, natid na pala ang nila. Binigyan sila namin. Kahapon pa. Sabi ng bata na yan, pangako hindi niya sinupad. Pero ginawa ng Panginoon, sinamahan pa rin. Pero sa akin, isama ng loob ko. Sabi ko, sige, okay lang yan. Mahalaga, nakarating sila ibang bansa ulit. Sabi Balay, bakit? Nangako kasi anak ko eh. Punta ako sa kanila. May bibigay sa akin na panggastos ko. At samantama, wala talaga ako sa bahay. Sabi niya, ganun ba? Alam mo, tasawagan ko, bumalik ka lang bukas. Naku, isa rin yung balay ko.
Pagbalik ko bukas, ano ba na sabi? Hindi nagre-reply. Sabi ko, ano ba yun ito? Hawa-hawa na. Pero hindi ako nagtalin na sama ng loob. Pag-uwi ko ng bahay, wala akong magagawa. Kasi kayo po nagpapatukan, salamat, nakarating sa ibang bansa. Ayun, nakarating sa ibang bansa, at umaasa ako na sabi ko sa Panginoon, Panginoon, turuan mo po ang aking anak, sa mo kanyang puso na magpadika. Ako kahit magkano yun, malaga, nagtanggap siya ako. Tandaan ko, pumapatakin luha ko. Ayun lang po, salamat. Ganun talaga yung naglilingkod sa Panginoon, maraming pagdurusa. Diba? Dahil maraming pagsubok na ibibigay sa iyo ng Panginoon. Kung iba-iba yung pwede kong sabihin, ayoko na. Wala rin pala nangyayari. Hindi ako ganun. Sabi ko, darating ang panahon, bubuksan din ng Panginoon, tuturuan yung bata. Kahit paano magpadala. Yun lang po. No? So, purihin ng Diyos, no? At ganoon talaga. Maglingkod man tayo o hindi, may pagsubok talaga na dumarating sa buhay po natin. Mas mahalaga na naglilingkod tayo sa Panginoon. Dumating man ang pagsubok sa ating buhay. Okay lang yun. Hanggat buhay po tayo sa mundong ito ay kailangan natin mga bagay na yan. Pero dating ang araw, pag alis natin dito, hindi na tayo maghihirap, hindi na tayo magugutom, no? Hindi na tayo mangangamba, sapagkat lahat po ng ating pangangailangan ay ipagkakaloob ito sa atin ng Diyos. Hindi lang nga dito sa mundo, kasi nga sa mundo ito marami magnanakaw. May tira ka man dito, nanakawin lang yan. Pero ibibigay sa atin ng Diyos yung ating pangangailangan. Dapat sabi nga kung ano yung binigay sa ng Panginoon, pasalamatan mo, maging kontento ka na. No? So yan ay tuloy lang po tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Huwag po tayo manghinawa na bakit dumarating ang mga pagsubok sa buhay po natin, no? Pero yung mga yan ay talagang maglilingkod ka man o hindi, talagang walang taong hindi nagdaranas ng pagsubok. Tama po ba? No? So yan ang ating pong pag-aralan ay patungkol po sa tinatawag na, kasi born again, no? Kasi marami po nagsasabi, ang born again ba ay relihiyon? No? So yan, ang born again po ay hindi po ito relihiyon. Sapagat hindi po naparito si Kristo para magtayo ng relihiyon. No? Naparito si Kristo upang tayo ay iligtas sa ating mga kasalanan at ipanumbalik ang ating relasyon sa Diyos. No? Sapagat yung ating relasyon sa Diyos ay nahiwalay po yan nung magkasala si Adan at si Eva. At kaya nga po siya bumaba dito sa mundo at nagkatawang tao para maibalik ang ating relasyon sa Panginoon. At ang susi dyan ay kailangan mo ma-born again, no? Maipanganak na muli, no? Maipanganak na muli. So yan po ang ating pag-aralan, no? Sa oras po ito. At siguro saglit tayo manalangin. Panginoon, pagpalain niyo po ang inyong mga salita na aming mapapakinggan sa oras po sa Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. So dito ay ang born again po ang katiwalian ng kalikasan ng tao ay nangangailangan ng pagiging bagong nilalang o bagong kapangalan. Kasi nga, tayo po ay patuloy na gumagawa ng kasalanan sa Diyos, kaya kailangan natin ang pagiging bagong nilalang, no? Pagiging bagong nilalang na sinasabi po ng banal na kasulatan sa John chapter 3 verse 6 hanggang 7, na sabi niya, ang taong ipinanak ayon sa laman ay laman, at ang ipinanganak ayon sa espiritu ay espiritu. Huwag kayong magtaka sa sinabi ko sa inyo, lahat ay kailangan maipanganak na muli. So, lahat daw, sabi ng Biblia, lahat ay kailangan natin dahil nga, ang tao ay likas na makasalanan.
siya ay nagumol sa kasalanan nung ang tao ay nahiwalay sa Diyos. Ibig sabihin, wala na siyang komunikasyon sa Panginoon, kaya siya ay nabubuhay na lamang ayon sa kanyang kalooban, ayon sa kanyang gusto. No? Kung ano yung gusto niya, ang siyang ginagawa niya. Kaya meron siyang pamamaraan sa kanyang buhay nung siya ay hindi pa nakakilala sa Panginoon. Kaya kailangan ng tao maipanganak na muli. Sabi ni Jesus Christ, ay ipinanganak sa laman ay laman, ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu. So, dahil nga gusto ng Diyos na maibalik ang ating relasyon sa Panginoon, kaya sabi niya, huwag kayong magtaka sa sinabi ko sa inyo, lahat ay kailangan maipanganak na muli. Kasi nga ang tao ay namatay, no? Nung magkasala siya dan sa iba, namatay agad ang tao. Paano namatay sa kanya? Yung kanyang relasyon sa Diyos, yung kanyang espiritu. Kasi yung ating espiritu, ito yung kumukunikta sa Diyos. Sapagkat ito yung nanggaling sa Diyos. At ang kumukunikta naman dito sa mundo, yung ating body and soul. No? Yung ating body and soul. Yan ang kumukunikta dito sa mundo. Kaya nung magkasala, ang tao sa Diyos, namatay ang kanyang espiritu, wala na siyang komunikasyon sa Diyos, nahiwalay siya sa Diyos, kaya ang nabubuhay na lamang sa kanya ay yung body and soul. Kaya sabi yung pinanganak sa laman ay laman. No? So doon ay patuloy na gumagawa ng kasalanan ng tao dahil nga wala na siyang komunikasyon sa Panginoon. Kaya ang gusto ng Diyos, manumbalik ang ating relasyon sa Kanya. Ang kailangan mo lang maipanganak sa Espiritu. No? Mabuhay muli ang iyong Espiritu na siyang kumukonikta sa Diyos. No? Ibig sabihin, ito yung nagbibigay ng relasyon para magkaroon ng contact tayo sa Diyos. Ang sabi doon sa Romans chapter 8 verse 7 to 9, sabi niya, kaya nga kapag sinusunod ng tao ang mga hilig ng laman, siya'y nagiging kaaway ng Diyos. Sapagkat hindi niya sinusunod ang batas ng Diyos. At talaga naman, hindi niya kayang sumunod. Kaya naman, hindi niya kaya itong sundin. At ang nabubuhay ayon sa hilig ng laman ay hindi maaring kalugdan ng Diyos. Ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Sa katunayan, nanatili na sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, hindi kay Kristo ang taong yun. No? So doon ay kung bakit kailangan ng tao maipanganak na muli para magkaroon siya ng communication sa Diyos. Masunod niya ang kalooban ng Diyos. Kasi kapag hindi siya naipanganak na muli, mananatili siya doon sa buhay niya sa laman, o pagiging body and soul niya, ay hindi niya kayang sumunod sa kalooban ng Diyos. Lagi niyang sinusuway ang utos ng Diyos sapagkat ang mga bagay ni spiritual ay maunawaan lamang ito sa paraang spiritual. Kaya kailangan ng tao may panganak at mabuhay ayon sa Espiritu. No? Para maunawaan niya ang mga bagay na spiritual. No? Kaya hanggat hindi tayo na ipanganganak sa mundong ito, na ipanganak muli ang ating spirit. Hanggat hindi tayo naboborn again, yung nagsasabing, hindi ako born again, ibig sabihin, patay pa ang kanyang espiritu. Nabubuhay lang siya sa body and soul. Ang tawag dyan ay dichotomy, nabubuhay lang siya sa body and soul, and trichotomy, nabubuhay siya sa body and soul and spirit. No? Pag sinabing trichotomy, kompleto na ang pagkatao mo. Nabubuhay ka na sa body, soul, and spirit. Ang dichotomy, nabubuhay ka lang sa body and soul. Ibig sabihin, patay pa ang iyong espiritu. Kaya, hindi mo naiintindihan ang mga bagay na spiritual. Kaya, kailangan mong maipanganak na muli. Ang sabi rin sa 1 Corinthians chapter 15, verse 15 to 51, ito ang sinasabi ng Biblia, ito ang ibig kong sabihin, mga kapatid, ang binubuo ng laman at dugo ay hindi maaari makabahagi sa kaharian ng Diyos. At ang katawang panglupa ay di maaari magmana ng buhay na walang hanggan. Isang hiwaga ang sinasabi ko sa inyo, hindi lahat tayo mamamatay,
Ngunit lahat tayo'y babaguhin. No? Lahat tayo ay babaguhin. So doon ay pinakikita na ang katiwalian ng kalikasan ng tao ay nangangailangan ng pagiging bagong kapanganakan. So kailangan natin may panganak na muli, sabi ng ating Panginoon. Kasi yung binubuo ng ating ng laman at dugo ay hindi rin ito maaari magmana ng buhay na walang hanggan. So, ibig sabihin, hanggat hindi ka nabuborn again, na isilang muli ang iyong espiritu, maipanganak ka muli sa espiritu. Sabi ni Jesus Christ, ang pinanak sa laman ay laman, ang ipinanak sa espiritu ay espiritu. So, ito, sabi niya, huwag kayong magtaka sa sinabi ko sa inyo, lahat ay kailangan maipanganak na muli. No? So, doon natin makikita yung taong kumpleto ng kanyang pagkatao. Ang tawag sa kanya ay trichotomy. No? Trichotomy. Kumpleto ng kanyang pagkatao, buhay ng kanyang espiritu. Meron na siyang body, soul, and spirit. At yung nabubuhay ngayon, yung mga tao dyan, tawag yan ay dichotomy. Nabubuhay lamang sila sa body and soul. Walang halaga sa kanila ang mga buhay, yung mga kayamanan doon sa langit. Ang kayamanan lamang dito sa mundo, ang kanilang pinangahalagahan. Kasi nga, dito lang ang kanilang buhay. No? So, pangalawa, ang bagong kapanganakan ito ay kailangan dahil hindi ka makakapasok sa kaharian ng langit kapag hindi ka maipanganak na muli. So, kailangan daw ito kasi kapag hindi ka raw na ipanganak na muli o na born again, hindi ka makakapasok doon sa langit. Kaya sabi ng Biblia, ang binubuo ng lamat at dugo, hindi maaari magmana ng buhay na walang hanggan. So, ang magmamana lamang ng buhay na walang hanggan, yung buhay nating spiritual. No? Buhay spiritual. Now, sabi ni Jesus Christ sa John chapter 3 verse 3 hanggang 8, ang sabi niya, sumagot si Jesus, pagkatandaan mo, maliban ay panganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Paano may panganak na muli ang isang tao kung matanda na? Kung matanda na, makakapasok pa ba siya sa sinapupunan ng kanyang ina para muling isilang? Tanong ni Nicodemo. Sagot naman ni Jesus, pagkatandaan mo, maliban ang tao ay pinanganak sa pamamagitan ng tubig at ng espiritu, hindi ito makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang taong ipinanganak ayon sa laman ay laman, at ang ipinanganak ayon sa espiritu ay espiritu. Huwag kayong magtaka sa sinabi ko sa inyo, kayong lahat ay kailangan maipanganak na muli. Umiihip ang hangin kung saan nito nais at narinig mo ang ugong nito. Ngunit hindi mo alam kung saan ito nanggagaling at kung saan pupunta. Gayon din ang bawat ipinanganak ayon sa Espiritu. No? Ganon din ang mga ipinanganak ayon sa Espiritu. Ibig sabihin, kailangan na tayo ay maipanganak. No, hindi tayo kailangan ipanganak ayon sa mga magulang natin. Kailangan may panganak tayo ayon sa kalooban ng Diyos. No? So dito ay sinasabi ng banal na kasulatan, dumaging sa John chapter 12 verse 13. Ganito yung pagiging kapanganakan natin. No? Ganito yung pagiging kapanganakan natin. Yung pagiging kapanganakan natin na tayo ay aariing anak ng Diyos. Ang sabi doon sa John chapter 1 verse 12 hanggang 13, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatan maging anak ng Diyos. Sila nga ay naging mga anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila, ayon sa kalikasan o sa kagustuhan o kagagawa ng tao, kundi ang pagiging anak nila ay dahil sa kalooban ng Diyos. So doon ay pinakikita na ang pagiging born again mo nung ikaw ay tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng iyong buhay, kaya ikaw ay inaaring anak ng Diyos. Ang Diyos ay Espiritu. Kapag ipinanganak ka rin, kapag ikaw ay tinawag na anak ng Diyos, ibig sabihin, buhay na ang iyong Espiritu. Dahil hindi mo makikilala ang Diyos hanggat hindi ka nabubuhay ayon sa Espiritu. No, sa Galatians chapter 6 verse 15, nasabi niya, hindi mahalaga kung tuli man o hindi ang isang tao.
Ang mahalaga kung siya nga ay naging bagong nilalang. No? Hindi daw mahalaga kung tuli man o hindi ang isang tao. Ang mahalaga daw yung pagiging bagong nilalang. No? Yung pagiging bagong nilalang natin na tayo ay inaaring anak ng Diyos. Na kung saan ang Diyos natin ay Espiritu. Kaya nga, kapag nabuhay na ang iyong Espiritu, ibig sabihin, kumpleto na ang iyong pagkatao. Ibig sabihin, ikaw ngayon ay trichotomy. No? Tawag sa iyo ay trichotomy. Hindi ka lamang nagugutom sa pagkain dito sa mundo, kundi nagugutom ka na rin sa salita ng Diyos. Sabi ni Jesus Christ sa Matthew chapter 4 verse 4, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. So, kapag buhay ng Espiritu mo, ito yung pagkain ng ating Espiritu. Walang iba kundi ang salita ng Diyos. Ang pagkain ng ating body and soul, yung pagkain dito sa mundo. No? So, paano natutuwa ang ating body and soul? Kapag nakikinig tayo ng mga chismisan. Natutuwa ang soul natin dyan. No? Nakikinig tayo ng mga chismisan, nakikinig tayo ng mga kung ano ng mga kwentuhan. Diyan siya natutuwa. Natutuwa siya. Pero kapag buhay ng Espiritu mo, hindi natutuwa ang iyong Espiritu sa mga chismisan. Hindi siya natutuwa sa mga bagay sa mundo, kundi natutuwa ang iyong Espiritu sa pamamagitan ng paglilingkod mo sa Diyos. Yung pakikinig natin ngayon, no? Natutuwa ang ating Espiritu kasama na ng ating soul kasi nandito tayo ngayon. Dahil nga, hindi pwede maghiwalay ang ating spirit and soul. No? Kaya ang ating soul kapag nasa labas, kasama ang ating Espiritu nun. Kung nagkakasala ang ating soul, kasama din ang ating Espiritu, nagkakasala din. Pero kapag ang ating Espiritu ay nandito sa gawain ng Diyos, kasama ang ating soul. Nagiging malinis ang ating Espiritu, nagiging malinis din ang ating soul. Kasi nga, hindi pwede maghiwalay ang dalawang ito. Pag nagkasala ang isa, kasama ang isa. Nadadamay siya sa kasalanan ng ginagawa. Ang soul ang madalas ang gumawa ng kasalanan. Ang spirit, kailanman hindi ito humahanap ng paglabag sa kalooban ng Diyos sapagkat ang spirit ito ay nanggaling sa Diyos. Hinahanap lagi nito ang kabanalan, hinahanap lagi dito ang kabutihan. Siya yung nag-uudyok sa soul na huwag kang gumawa ng kasalanan. Siya yung nag-uudyok sa soul na nagsasabi, huwag yan, mali yan. Huwag mong gawin yan sapagkat ikaw ay magkakasala dyan. Pero kapag hindi nakinig ang soul sa spirit, madadamay ang spirit mo. Dahil kung anong ginawa ng soul mo, siya rin ang ginagawa mo. Dahil hindi kayo pwedeng maghiwalay. So sabi doon sa 1 John chapter 3 verse 9, ganito sinasabi, ang tinanggap ng Diyos bilang anak niya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, sapagkat nanatili sa kanya ang buhay na galing sa Diyos. At dahil ang Diyos ang ama niya, hindi siya maaari magpatuloy sa pagkakasala. So kapag buhay ng Espiritu mo, ito yung pumipigil sa soul para wag gumawa ng kasalanan. Ito yung pumipigil sa kanya na wag mo nang gawin yan, mali yan. Dati adik ka, wag ka na maging adik. Dati ikaw ay lasinggiro, huwag ka na maging lasinggiro. Siya nag-uudyok sa soul para wag nang bumalik sa dati niyang buhay. No? Para huwag na siyang bumalik doon. Dahil nga, ang espiritu na binuhay sa iyo ng Diyos, ito yung galing sa Diyos. Sabi niya, yamang, sabi niya rito, ang tinanggap ng Diyos bilang anak niya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat nanatili sa kanya ang buhay na galing sa Diyos. Ano yung buhay na galing sa Diyos? Yung ating espiritu. Ito nang galing sa Diyos. Sabi yan, nung dinika tayo mula sa alabok, wala tayong buhay. Hiningahan tayo sa ilong at nagkaroon tayo ng buhay kaya tinawag tayong kaluluwang may buhay. No? So, ibig sabihin, nung nabuhay ng yung espiritu mo, binuhay muli ng Diyos ang espiritu mo. Kaya nagkaroon ka ng komunikasyon na sa Diyos. Nagkaroon ka na ng relasyon sa Diyos. Kaya ang tawag sa iyo ay born again. Kaya ang bago kapanganakan, ito ay kailangan dahil hindi ka makakapasok sa kaharian ng langit. Pangatlo, ang bagong kapanganakan ay ang may gawa nito ay ang Diyos.
para ikaw ay may panganak na muli. Ang Diyos ang may gawa nito, hindi po yung ating mga magulang, hindi yung ating mga kapatid. Siya mismo ang gumawa nito para maipanganak ka muli. Ang sabi doon sa John chapter 1 verse 13, sila ngay naging mga anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan o sa kagustuhan o kagagawan ng tao, kundi ang pagiging anak nila ay dahil sa kalooban ng Diyos. So yun makikita natin na tayo ay isinilang muli, hindi sa kagagawan ni numan, kundi isinilang tayo dahil yun ang kalooban ng Diyos. Yun ang kagustuhan ng Panginoon na muling mabuhay ang ating espiritu para manumbalik ang ating relasyon sa Diyos. Manumbalik ang ating relasyon sa Diyos. Kaya kailangan mabuhay ito. Dahil ito lamang ang nakakaalam at nakakakilala sa Diyos. Sapagat ito, yun ang galing sa Diyos. Ang ating espiritu. Yung body soul natin, ito yung nanggaling sa lupa. At babalik din ito sa lupa. Sabi ng Genesis, yamang nanggaling ka sa lupa, ay babalik ka rin sa lupa. At ang sabi dito sa mga ngaral, alalahanin mo ang Diyos bago manumbalik sa lupa ang ating katawang lupa at ang ating espiritu ay magbalik sa Diyos na siyang may bigay nito. So doon ay pinakikita na kapag ang kapanganakan po natin, spiritual o pagiging bagong nilalang natin ay ang may gawa nito ang Diyos. At ang sabi doon sa 1 Peter chapter 1 verse 10 hanggang 4, sabi ng Biblia ay ganito, pasalamatan natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Kristo dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo'y binigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Kristo mula sa libingan. At ito ang nagbigay sa atin ng isang buhay na pag-asa na makakamta natin ang isang kayamanan, di masisira, walang kapintasan, at di kukupas na inihanda ng Diyos sa langit para sa inyo. No? So mayroong inihanda ang Diyos kapag ikaw ay nabunaging ka dahil sa layunin ng Diyos sa buhay mo, mayroon siyang kayamanang inihanda sa iyo. Saan? Doon sa langit. Kaya sabi ni Jesus Christ, alam kong mahirap ka, pero ang totoo, mayaman ka. No? Ikaw, ako, ang bahay mo kubo-kubo lang, wala kang kotse, wala kang mansyon, pero dahil sa naglilingkod ka kay Kristo, dahil sa ikaw ay born again, nabuhay muli ang iyong espiritu, sabi ng banal na kasulatan, meron siyang inihanda sa iyong kayamanan doon sa langit. No? So napakagandang buhay na inihanda sa atin ng Diyos doon sa langit. Last but not the least, ang bagong kapanganakan, ito ay sa pamamagitan ng pagtanggap at pakikipag-isa kay Kristo. Para ikaw ay maipanganak na muli. So, magiging bagong nilalang ka kapag ikaw ay tumanggap kay Kristo at nakipag-isa kay Kristo. Ibig sabihin, ikaw at si Kristo ay meron ng communication. No, meron na kayong relationship. Meron ka na, kumbaga sa ay may relasyon na kayo sa isa't isa. No, sinasabi ng Biblia doon sa John chapter 1 verse 12, sapagkat subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatan maging anak ng Diyos. Kanina tayo tumanggap sa atin Panginoong Jesucristo. No? So sa pamamagitan ng pagtanggap natin kay Kristo, tayo po ay nagiging anak ng Diyos at nagkaroon tayo ng bagong kapanganakan. Sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17 hanggang 18, sabi niya, kaya kung nakipag-isa na kay Kristo ay isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. Ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito sa pamamagitan ni Kristo. Ibinilang tayong mga kaibigan at hindi nakaaway. At pinili niya kami upang ang iba pang mga tao ay maging kaibigan rin niya. So dito ay pinakikita na kapag sinabi ng isang tao, hindi pa siya born again, wala pa siyang relasyon kay Kristo. Hindi pa siya nakikipag-isa kay Kristo. So kapag sinabi ng tao na ako'y born again, tandaan po natin, ang born again hindi po ito relihiyon.
Ito ay personal mo na relasyon sa Diyos. Binuhay ni Kristo ang iyong espiritu. Dahil ang sabi niya, siya ay namatay sa laman at muling nabuhay sa espiritu. At ang lahat din na sumampalata sa Kanya ay muling mabubuhay, hindi sa laman, kundi mabubuhay din sa espiritu. No? So, ibig sabihin, nakakatiyak tayo na tayo ay makakapasok doon sa buhay na walang hanggan at mapapapa sa atin ang ipinangako sa atin ng Diyos na kayamanan. Sabi niya, may inihanda akong kayamanan doon sa langit. No? So, napaganda. Ano pa mga kayamanan doon? Mansion. Magandang bahay. Sabi ni Jesus Christ, ako'y paroroon at ipaganda ko kayo ng matitirhan. Kapag napaganda ko ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo sa aking kinaroonan. Sabi ni mini mansion, sa English, mini mansion. No? So, magandang bahay doon na inihanda sa atin ng Panginoon kapag tayo ay na-born again. Kaya huwag natin ikakahiya na sabihin natin tayo ay born again. Dahil kapag ikinahiya mo na ikaw ay born again, ibig sabihin, ikinahiya mo si Kristo. Hindi ka nakikipagrelasyon kay Kristo. Dahil ikinakahiya mo ang pagiging born again. Ang ibig sabihin, muling nabuhay ang iyong espiritu. Kaya nagiging kompleto ng pagkatao mo. Meron ka ng body, soul, and spirit. Hindi ka lamang nagugutom sa mundong ito, kundi nagugutom ka na rin sa salita ng Diyos. No? So yan po ang salita ng ating Panginoon na ating po na pag-aaralan. No? So wala na po tayong time, wala na po tayong oras. No? Ano na lang, sasunod po ay naintindihan po ba natin yung ating po na pag-aaralan? Nandiyan pa ba tayo? No? Sana po ay Ano yung magiging dahil kung ano ang tunay na niya. Yan. May paliwanag. so yan o. So, okay, meron pa tayong 3 minutes. No, meron pa tayong 3 minutes. Para sa akin, hindi lahat ng mga naging papasok sa kalangit. Hindi lahat na pumapasok sa church. Mga tinanganak yan. Nagtakas ng kamayan. Hallelujah! Praise the Lord! Payak-iyak. Pero, hindi ko lang yun. Dahil pag ulit sa pano, hindi tayo papamuhay. Pero Kaya sabi, ang pagpasok sa church, sabi ni Jesus Christ, dalawang klase yan eh. Tupa, kambing. Ang tupa, walang kakayanan na mamuhay sa kanya sarili, maling maasa sa katul. Ang kambing, marunong pa sa iyo yan. Hindi mo yung kambing, personal, hilahin sila mo, susuwag mo ka. Ang tupa, umaasa na niya sa katul. Sinusunuran mo. Ang kambing, susungahin ka niya. Ay, hindi naman pumapasok siya sa tupa. May kambing deliver. Tama? so ang ating pong pinag-aaralan, hindi po tayo nag-judge. Huwag tayo mag-judge na hindi siya ligtas, hindi siya no. Huwag tayo mag-judge. Ang sinasabi natin dito, kung paano ka magkaroon ng personal na relasyon sa Diyos. Na hindi natin pwede sabihin na hindi ka ligtas. Hindi yun. Dahil hanggat buhay ang tao ay mayroong pag-asa. Mawala lang ang kanyang pag-asa kapag namatay na siya. Na? Kapag namatay na siya, magiging tapos ng kanyang pag-asa. Pero hanggat buhay po siya, hindi natin pwede siyang i-judge. Ang salita ng Diyos, ang siyang nagbibigay sa atin ng tamang pananampalataya sa Diyos. Hanggat tayo nakakarinig ng salita ng Diyos, tayo ay kapwang kumakain ng salita ng Panginoon. Ibig sabihin, nabubusog ako, nabubusog ka, nabubusog ka, nabubusog tayo. Ang bawat isa sa atin ay binubusog ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Kaya hindi natin pwedeng, ay hindi ka nabusog, Brad. Hindi pwede ganito. Kasi hindi tayo pwedeng mag-judge. No? Kasi nga, sabi ng Biblia, wala tayong karapatan mag-judge sa tao hanggat buhay po siya. Hindi tayo tupa. Sabi ng Bible, nakikinig sa akin ang aking tupa. Nakikilala ko sila. Ang iba hindi nakikinig. Umaati ng church, makikinig dapat dito. Kaya pag
uwi ng bahay, walang natutulungan. Sabi ni Jesus, ang identity, pagkakakilanlan ng nakikinig sa salita, nakapokus yan. Pag kinakausap mo ka kami, mga Kristo, hindi nakikita. Yun ang identity. Sabi ni Jesus, nakikilala ko sila. Alam nila ang aking tinig. Kaya lahat na nasa ng church, iglesia, nakikinig. Hindi. Ang iba na nakapokus sa isipan. Ano pa yan? Hindi natin masasabi yun yan. Huwag tayo mag-judge ng Hindi ganun. judge yun. Ibig sabihin, Ako pastor, babasa ko ng Bible, nakikita, hindi judge. Ang judge ka ito. Ikaw, di ka mahilig sa eterno. Kayo ang judge. kasi hindi natin masasabi na sa loob ng simbahan ay hindi lahat ay ligtas. Kundi masasabi natin, mayroon silang pagkakataon na maligtas. Kasi kung maniligtas na. Ibig sabihin, mayroon silang pagkakataon na maligtas. Kasi nga, lahat na nandun sa simbahan, ang Diyos ang may lagunin doon. Masama ka man o mabuti. Nasa lang din yun. Nasa kanila na lang ang pagpapasya kung ano ang kanilang magiging pananampalataya sa Diyos. No? Maging naman tayo, ganun tayo dati. No? Pero sabi nga, ay walang imposible lagi sa Panginoon. No? Ang tao, hindi na kayang magpasya para mabuti. Sabi niyo kanina, gawa ng Diyos, hindi gawa ng tao. Hindi pa siya ng tao. Gawa ng Diyos. Tama yun, Brad. Ang sinasabi natin, Brad, to, huwag sana natin ano yung tao. Ang sinasabi natin, itinangangaral natin ang mabuting batlida sa mabuti at masama. Kung tatanggapin nila ito o hindi, nasa kanila yun. Ang mahalaga at ang importante, wala tayong pinipiling tao. No? Wala tayong pinipiling tao na maligtas man siya o hindi. Ang mahalaga, ang trabaho lang natin mag-share ng salita ng Diyos. No? So yun lang ang ating Kasi kaligtasan natin, pastor, awa ng ating trabaho. Tama po yun. Diba? Awa na. Hindi natin pasya yan. Hindi natin ipagmalaki yan. Pag sinabi ni Jesus, hindi mo ako narason, bata na ka mga naliligtas. Itinanggap kita eh. Di ba? Pinanapatan ako. Ayon din sa kanyang gawa. Oo. Gawa ng Diyos yung pera na yun. Wala kang ginawa, wala kang ginambang. So, mga nagsabi pa. So yun na. May tulong kanina. Pero So- kung di ka patungkol, bakit mo No? Kasi pag narinig mo ang salita ng Diyos, kalooban ng Diyos yun. Pero pag hindi mo narinig ang salita ng Diyos, hindi kalooban ng Diyos. Kasi nga, ang salita ng Diyos para lamang doon sa mga iniligtas ng Diyos. Yung mga hindi kasama sa kaligtasan ng Diyos, hindi nila marinig ang tinig ng Diyos. Natawag na kasi mo. Hindi marinig. At ang makakarinig lamang nito, yung mga kabilang na pinili at hinirang ng Diyos. So, purihin ng Panginoon, nawa ay meron tayo ng intindihan sa Hindi yung may hindi, meron yan. sa ating Ako nakaramdaman ko yun dahil hindi lang yun, eh, alam yun. mga pagdalalan. No? Okay, kumata tayo lumawit sa Panginoon. At siguro na hindi, pwede ka ba mag-closing prayer? Diba? Ay na rin di manalangin yan. No? Okay, tayo po umawit sa Panginoon. Ikaw ang aking kalakasan. Ikaw ang aking kalakasan. Pagalaman at tumihan. Tulad ng walang makapag-iwalay. Walang maiuparang sa pag-ibig mo. Ikaw ang aking kalakasan. Kagalaman at tumihan.
po sa pagkakataon na pinagdala sa amin sa Panginoon. Salamat din po sa mga salita mo na paalala sa amin kung paano kami dapat natulungan para magkaroon kami ng bagong buhay. Salamat din po sa mga nakapagsalita, ganyan din sa nakinig. Salamat din Lord na binibigyan mo pa kami ng chance para magbago, para sa pagrelasyon sa iyo na dikit para magkaroon kami ng kaligtasan. Salamat sa hapon na to. At ang tagapagsalita ay dako po siya, Lord. At sana hindi sila magsawa sa paalala sa amin at pangaral, pahayag ang iyong mga salita para sa mga taong nananabig sa iyo, Lord God. Salamat sa hapon na ito, sa aming pansamantalang paghiwalay, bawat isa ko, Lord. Thank you pa yan, Lord, sa pagpapatuloy at sa pagtulog nila pa kami. Salamat. Amen. Ang sovereign ng Diyos, tapos na ang ating Bible study. Ay, Linda, baka meron ka kayong bigas? Wala siyang... Binigay mo sa kanya, Binigay ko. Ay, kaso ubos na yun. Yan, guys. Binigay mo sa kanya. Dito. Pinakuha ko rito na Inday. Sabi ko, kunin dito eh. Yan. Ay, sabi niya, wala rin siyang bigas ngayon.